Akmang bubuhati na sana ni Denver si Christine nang bigla siyang pinigilan ng lalaking kaharap niya, kaya nagtataka niya itong tinitigan. Saan mo siya dadalhin? Seryosong tanong ni Paulo. Wala ka ng pakialam doon at isa pa, bakit ba nangingialam ka? Sino ka ba ha? Naiinis namang sagot ni Denver. Pero ang totoo, gusto lamang niyang subukan talaga ang lalaking kaharap dahil may gusto siyang alamin dito. Ako ang may-ari ng bar na to at yung babaeng kasama mo, matagal ko nang gusto. Biglang natigilan si Paulo sa pagsasalita nang bigla niyang narealize kung sino ang kausap niya ngayon. So, kilala mo ang babaeng to. Ano mo siya? Tanong ni Denver sa lalaking biglang natigilan. Tumayo pa siya ng tuwid para makaharap na maayos ang kausap. Ha? Wala. Hindi ko siya kilala. Pagkakailala ni Paulo. Umamin ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ng babaeng to? Masyado ka kasing apektado sa kanya eh. Nangaasar na tanong ni Denver. Hindi ko siya kilala. Sagot ni Paulo at saka siya nag-iwas ang tingin kay Denver. Nagkibit balikat naman si Denver. Okay, di mo naman pala to kilala eh. Dadalhin ko na lang siya sa kondo ko. Sagot ni Denver at takmang bubuhatin niya na ulit si Christine nang magsalita si Paulo. Kaibigan ako ni Christine at nag-aalala lamang ako sa kanya dahil masyado na siyang lasing. Biglang sabi ni Paulo dahil hindi niya na alam ang gagawin at sasabihin niya kay Denver. Kilala naman niya si Denver sa mukha dahil ilang beses niya nang nakita ang larawan nito sa phone ni Christine. So, magkaibigan pala kayo ni Christine. Kanina sabi mo hindi mo siya kilala. Hindi ko akalain na may kaibigan pala si Christine na may-ari ng isang bar. Sagot ni Denver. Nice to meet you bro. Ako nga pala si Denver. Pagpapakilala ni Denver at sa kanya nilahad ang kamay niya rito at pinakatitigan to sa mata. Paulo, sagot naman ni Paulo at sa kanya tinanggap ang pakikipagkamay ni Denver at nilabanan niya rin ang pakikipagtitigan nito. Napapangisi naman si Denver sa kanyang isipan dahil umaayon sa kanya ang kanyang plano. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Christine? Tanong na ni Denver matapos niyang bitawan ang kamay ni Paulo at saka siya naupong muli. Medyo matagal na rin naman. Nasa 6 o 5 taon? Kalmadong sagot ni Paulo. Matagal na rin. E di, matagal na rin siyang pumupunta dito? Tanong pa niya. Tumango-tango naman si Paulo. Oo, madalas kami ritong tumambay. Sagot ni Paulo. Sa kanya sinenya siya na isa niyang tauhan na dalhan sila na maiinom. Ikaw ba, kaano-ano mo si Christine? Tanong ni Paulo. Ex-boyfriend niya ako at kapatid niya ang asawa ko. Sagot ni Denver. Wow, so tinuhog mo palang magkapatid. Nakangising sagot ni Paulo. Pinagkasundo sa akin ng kapatid niya, kaya kami nakasal hanggang sa unti-unti ko nang natutunang mahalin ang asawa ko, pero sa hindi inaasahang pangyayari. Tumigil naman sa pagsasalita si Denver at saka siya muling uminom ng alak. Nag-aabang naman si Paulo ng susunod na sasabihin ni Denver. Sa hindi inaasahang pangyayari na set up ang asawa ko na naging dahilan ng pagkakahiwalay naming dalawa, may gigil na pagkakasabi ni Denver habang nakakuyom ang kamao. Bigla namang nag-iwas ang tingin si Paulo kay Denver. Nahalata tuloy ni Denver na parang may alam na ito tungkol sa nangyari noon. Nasa na ngayon yung asawa mo? Nauutal pa na tanong ni Paulo kay Denver at saka siya uminom na rin ng alak. Parang bigla kasi siyang kinabahan dahil pakiramdam niya may alam na si Denver. Ang asawa ko? Ayun, masaya naman siya ngayon kung nasan man siya. Maayos naman siya ngayon, sagot ni Denver. Di naman nakaligtas sa mga mata niya ang pagkagulat ni Paulo dahil sa sinabi niya. Kilala mo ba ang kapatid ni Christine? Tanong ni Denver. Ha? Hindi. Hindi ko kilala. Sagot ni Paulo na halata mo ang pagkataranta. Sandali, bakit ka nandito? Umalis ka. Biglang sabi ni Christine na mag-angat to ng kanyang ulo at nakita niya si Paulo. Tinulak-tulak pa niya ang binata. Christine, okay ka lang ba? Agad na tanong ni Paulo sa dalaga at kitang-kita mo sa mukha nito ang pag-aalala kay Christine. Shh! Umalis ka rito. Iwan mo kami ni Denver ko, sabi ni Christine. Napapailing na lamang si Paulo dahil lasing na nga talaga si Christine. Habang si Denver naman pinagmamasdan ng dalawa at sa nakikita niya sa mga ito'y mukhang totoo nga na magkakilala ang mga ito. Sinunod naman ni Paulo si Christine at nagpaalam naman na muna siya sa dalawa. Ayaw niya kasing magalit si Christine at baka kung ano pa ang masabi nito. Pinili na lamang niya na umalis kahit na gustong gusto niya nang agawin si Christine kay Denver. Pagkaalis ni Paulo, muling hinarap ni Denver si Christine na nakasandal na sa upuan. Let's go, ihahatid na kita sa inyo.
Sabi ni Denver at sa kanya inalalayan si Christine na nakasandal na sa upuan hanggang makarating sila sa kanyang sasakyan. Nanatili namang nakapikit si Christine dahil nahihilo siya sa labis na kalasingan. Christine, may itatanong ako sa'yo. Sabi ni Denver habang nagmamaneho siya. Ano yun? Sagot ni Christine kahit na nakapikit pa ito. Hindi ka ba nag-aalala sa ate Angeline mo? Matagal na siyang di nagpapakita sa atin. Wala ka bang balak na hanapin siya? Tanong na ni Denver. Wala akong pakialam sa kanya. Mabuti nga na hindi na siya bumalik pa dahil mga agaw siya eh. Hiling ko talaga wag na siyang magpapakitang muli. Sagot ni Christine kay Denver. Bigla namang naihinto ni Denver ang kanyang sasakyan at awang ang bibig na napalingon kay Christine. Galit ka ba sa ate Angeline mo? Tanong pa ni Denver. Of course! Sino ba namang hindi magagalit kung inagawan ka ng boyfriend, di ba? Tama lang yun sa kanya. Sagot ni Christine habang sinisinok-sinok pa dahil sa kalasingan. Sa tingin mo ba, niloko talaga ako ni Angeline? Tanong pang muli ni Denver dahil sinasamantala niya. Nalasing si Christine at alam niya na hindi nito alam ang sinasabi nito ngayon sa kanya. Hindi, mabait si ate. Tanga nga lang. Tatawa-tawang sagot ni Christine. Lalo lamang lumakas ang hinala ni Denver na si Christine nga ang may pakana ng lahat ng nangyaring pag-setup kay Angeline dahil sa mga sinasabi nito ngayon. Sandaling katahimikan naman ang namayani sa kanilang dalawa sa loob ng sasakyan. Christine, may alam ka ba sa nangyari noon kay Angeline? Di na mapigilang tanong ni Denver kay Christine. Di naman sumagot pa si Christine kaya naman inuga-uga niya ang balikat nito. Laking dismay niya na mapansin niyang nakatulog na nga si Christine. Napabaga na lamang ng hangin si Denver. Di siya makapaniwala sa mga sinabi ni Christine kanina. Ang buong akala niya ayos na sila ng mga panahon na yon. Inihatid na lamang ni Denver si Christine sa bahay ng mga to dahil wala naman na siyang mapapala pa rito dahil nakatulog na talaga ito at hindi niya na matanong pa. Pagkahatid niya kay Christine, agad na rin naman siyang umuwi sa kanyang kondo at di niya maiwasang mag-isip na naman. Dahil kung talagang si Christine nga ang may pakana ng lahat ng to, hindi niya akalain na makakayang gawin niyo ni Christine sa sarili niyang kapatid. Mabilis naman na lumipas sa mga araw at linggo at nasanay na rin ang kambal na anak ni Denver at Angeline sa kanilang setup na palaging umaalis ang kanilang ama upang magtrabaho sa Manila at babalik to makaraan ng isang linggo. Ngayon nga ay narito si Denver sa Baguio at mahimbing na natutulog ang kambal. Pinatulog niya na kasi ang mga ito dahil wala pa si Angeline. Kailangan daw kasi nitong mag-overtime sa trabaho kaya gagabihin na ng uwi. Hinayaan na lamang din to ni Denver, total naroon naman siya para may kasama mga bata. Pasensya ka na kung ginabi na ako, sabi ni Angeline kay Denver pagkarating niya sa kanilang bahay. Ayos lang, wala naman ako ibang gagawin dito. Pabor pa sa akin dahil nakasama ko pa sila na mas matagal, sagot ni Denver. Tumango-tango naman si Angeline sa kanya. Nilapitan naman ni Angeline ang kambal at saka ito hinilikan sa noo. Titig na titig naman si Denver kay Angeline dahil gusto niya na sanang sabihin dito ang tungkol kay Christine. Angeline, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Denver kay Angeline. Napalingon naman si Angeline dito. Tungkol saan? Kung tungkol na naman yan sa pangungulit mo, please Denver. Tumigil ka na dahil ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na mga bata na lang ang dahilan kaya tayo may ugnayan ngayon. Sagot ni Angeline. Please Angeline, pakinggan mo naman sana ang sasabihin ko. Pakiusap ni Denver. Denver, please. Pagod ako. Huwag ngayon. Sagot ni Angeline saka siya tumayo at diretsong pumunta ng CR upang makapagpalit ng damit. Tahimik naman na naghihintay si Denver kay Angeline. Di na kasi niya talaga kaya na hindi to sabihin kay Angeline. Pagkalabas ni Angeline ng CR, nagulat pa siya dahil nanatili pa rin doon si Denver. Ang akala niya aalis na to kanina. Angeline, alam mo ba na naset up ka lamang ng gabing yon? Tanong ni Denver kay Angeline nang lapitan niya ito. Oo, alam ko. Pero hindi niyo ako pinakinggan noon at mas pinaniwalaan niyo kung ano man ang nakita ninyo. Matapang na sagot ni Angeline kay Denver. Alam mo ba kung sino nag-setup sa'yo? Kunot noong tanong ni Denver. Malamang hindi. Dahil kung alam ko kung sino yun, edi sana kinumpronta ko na siya. Mataray pa na sagot ni Angeline dahil ayaw niya na sanang maalala pa ang nangyari ng gabing yon. Dahil tila ba isang bangungot yun para sa kanya dahil biglang nawala lahat na nagmamahal sa kanya dahil sa maling akala.
Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon kung sino nag-set up sa'yo? Sabi ni Denver. Napatingin naman si Angeline kay Denver. Sino? Tanong na niya. Isang malalim na buntong hininga muna ang ginawa ni Denver. Si Christine. Maaaring siyang may pakana sa lahat ng yon? Sagot ni Denver. Napaawang naman ang bibig ni Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Si Christine? Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan, Denver? Hindi magandang biro yan, Denver, dahil hindi yun magagawa ni Christine sa akin. Dahil noong mga panahon na yun, nagkaayos naman na kami. Kunot toong sagot ni Angeline kay Denver. Di kasi siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi ako nagbibiro, Angeline. Nagpaimbestiga kasi ako noong mga nakaraang buwan at isa yun sa mga dahilan kaya't kailangan kong bumalik kaagad ng Maynila. Di ko lang muna sinabi pa sa'yo dahil gusto kong malaman muna kung sino ba talaga ang may pakana ng pag-set up sa'yo. Sagot ni Denver. Pero paanong... Di na maituloy ni Angeline ang sasabihin niya dahil totoong nabigla siya sa sinabi ni Denver. Kahit ako hindi makapaniwala dahil kapatid ka niya. Hindi ko akalain na kaya niya yung gawin sa'yo. Sabi pa ni Denver. Hanggang ngayon, pinapaimbestigahan ko pa rin si Christine. Pinapasundan ko pa rin siya sa tao ko ngayon at wala pa rin ako ibang pinagsasabihan bukod kay Liam na alam ko kung nasan ka dahil baka mapahama kayo ng mga bata. Kaya't sana hayaan mong nandyan lamang si Aldrin na nakamasid sa inyo. Pagpapatuloy pa ni Denver. Kung ganon, galit pa rin pala talaga si Christine sa akin ng mga panahon na yon. Ang buong akala ko tanggap niya na nagmamahalan tayo ng mga panahong yon. Hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Angeline at hindi niya na napigilan pa ang mga luha niya. Inawakan naman ni Denver sa kamay si Angeline. Angeline, gusto ko sana na maayos pang pamilya natin. Kaya't sana naman pagbigyan mo ulit akong pumasok sa puso mo. Mahal na mahal kita, Angeline. Ikaw lang ang mahal ko. Kayo lang ng mga batang mahalaga sa akin. Sabi pa ni Denver at sa kanya siniil ng halik sa labi si Angeline. Nagulat naman si Angeline dahil sa ginawa ni Denver at hindi siya kaagad nakareact. Please, Angeline, give me another chance. Sabi pa ni Denver matapos itong bitawan ng labi ni Angeline. Napakurap-kurap naman si Angeline at hindi nakapagsalita dahil sa gulat. Pangako, Angeline, na kapag natapos ko ng resolbahin ang problema natin na to, magfo-focus na ako sa pamilya natin. Gusto ko sana muna maging maayos ang lahat para wala na tayong isipin pa. Pangako ko na babawi ako sa'yo at sa mga anak natin. Sorry sa nagawa ko. Pasensya ka na noon dahil totoong nagulat ako ng panahong yon at labis na nasaktan kaya hindi ko magingawang pakinggan ang paliwanag mo. Sorry, Angeline. Sorry. Sinserong sabi ni Denver kay Angeline. Di naman na napigilan pa ni Angeline ang maluha dahil ramdam niyang sincero si Denver sa mga sinasabi nito ngayon sa kanya. Aminin man niya o sa hindi, may puwang pa rin talaga sa puso niya ang dati niyang asawa. Kahit na labis siyang nasaktan noon, totoong mahal pa rin niya si Denver. Agad namang kinabi ni Denver si Angeline upang yakapin ito. Mahal na mahal pa rin niya si Angeline kahit na ilang taon din silang nagkawalay. At mas talong minahal niya to ngayon dahil sa kanilang mga anak. Ano ba kasi nangyari noon? May nasabi ba ako? Bakit ka pa kasi lumapit sa amin? Sunod-sunod na tanong ni Christine kay Paolo pagkarating niya sa opisina nito sa loob ng bar. Matapos kasi ng gabing sinama siya ni Denver sa bar, hindi na to muling nagpakita o nagparamdaman lang sa kanya. Naiinis pa siya dahil nalaman niyang nilapitan pala sila ni Paolo ng gabing yon. Wala na kasi siyang ibang maalala ng gabing yon dahil totoong nalasing nga siya. Hindi niya rin maalala ang mga ginawa o sinabi niya noon basta nagising na lamang siyang nasa sariling silid na siya ng kanilang bahay. Bakit ka ba kasi nagagalit siyan? Wala naman akong sinabi sa lalaking yun ah. Tinanong lang naman niya ako kung kilala kita at sinabi kong oo at kaibigan kita. Malay mo naman busy ang lalaking yun kaya hindi kanya tinatawagan man lang. At isa pa, wala akong pakialam sa lalaking yun. Mas maiging ang hindi na lamang siya bumalik at magpakita sa'yo para naman masolo na kita. Galit na sagot ni Paolo kay Christine. Isang malakas sa sampal naman ang binigay ni Christine kay Paolo. Mahal ko si Denver at kahit kailan, hindi ako magiging sayo. Ilang beses ko na bang sinabi yan sa'yo, bakit ba hindi mo maintindihan yon? Si Denver lang ang gusto ko at hindi ikaw. Sigaw na ni Christine kay Paolo. Tila naman nag-init bigla ang tenga ni Paolo dahil sa ginawa at sinabi ni Christine kaya naman nahila niya to sa braso at mahigpit itong hinawakan. Huwag mo akong subukan, Christine.
Kaya ko ilabas lahat ng baho mo. Baka nakakalimutan mo ang usapan natin noon, kaya wag mo akong susubukan. Hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin? Christine! Gigil na sabi ni Paolo sa dalaga. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Inis na pagpapumiglas ni Christine kay Paolo. Magising ka na kasi sa katotohanan na hindi ikaw ang mahal ni Denver kundi ang ate Angeline mo. Tingin mo ba may halaga ka pa kay Denver? Wala na, Christine. Wala na. Baka nga magkasama na sila ngayon ng ate Angeline mo eh. Dahil nang tinanong ko siya kung nasan si Angeline, ang sabi niya, masaya si Angeline kung nasan to ngayon. Sigaw pa ni Paolo kay Christine. Hindi totoo yan. Ako lang ang mahal ni Denver at akin lang siya. Akin lang si Denver? Sigaw din naman ni Christine kay Paolo at pilit pa rin siyang nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ni Paolo. Pabalya naman siyang tinulak ni Paolo sa kama na naroon sa opisina nito. Nagulat naman si Christine sa ginawa ni Paolo dahil kahit malambot ang higaan na yon, nasaktan pa rin siya sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ng binata. Napadaing si Christine. Akin ka lang, Christine. Akin ka lang at walang ibang po pwedeng magmay-ari sa'yo kundi ako lang. Gigil na sabi ni Paolo, saka siya dumagan kay Christine. Ano ba, Paolo? Umalis ka nga dyan? Wala ako sa mood ngayon, kaya pwede ba tumigil ka? Iniis na sabi ni Christine, habang pilit niyang tinutulak si Paolo. Wala akong pakialam kung wala ka sa mood ngayon. Dahil sa akin ka lang, Christine. Akin ka lang? Gigil na sabi ni Paolo, saka niya sinibasib ng halik si Christine. Ano ba? Pagpupumiglas pa ni Christine. Nag-angat naman ang ulo niya si Paolo at parehas pa silang naghahabol ng hininga ni Christine. Tumigil ka na, Paolo. Tama na, please. Habol ang hiningang sabi ni Christine. Akin ka lang, tandaan mo yan. Sabi pa ni Paolo at sa kanya pinunit ang damit ni Christine. Nagulat naman si Christine sa ginawa ni Paolo. Natakot pa siya dahil ngayon niya lang nakita ang binata na magkaganito dahil parang galit na galit ito ngayon sa kanya. Ano bang ginagawa mo, Paolo? Tumigil ka na, ano ba? Umiiyak na sabi ni Christine kay Paolo habang pilit siyang nagpupumingla sa ginagawa ng binata. Tila naman parang bingi si Paolo at hindi niya pinapansin ang mga sinasabi ni Christine sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya sa dalaga hanggang sa tuluyan niya na tong nahubaran at mabilis na inangkin. Dahil totoong naiinis na siya sa dalaga, nalula na tong ibang iniisip kundi si Denver. Samantalang siya narito palagi sa tabi ng dalaga, hindi man lang binibigyan ng importansya. Paolo, please, tama na. Sorry sa mga nasabi ko, please. Umiiyak na pakiusap ni Christine kay Paolo habang ang binata ay abala sa pag-angkin sa kanya at hindi pinapansin ang pagmamakaawa niya. Akin ka lang, Christine. Tandaan mo yan. Sabi pa ni Paolo habang patuloy sa pag-ulo sa dalaga. Wala namang pagtigil sa pag-iyak si Christine dahil ngayon lang naging ganito si Paolo sa kanya. Matapos makaraos ni Paolo, hinawakan niya sa may panga si Christine saka inilapit sa mukha niya. Kailan mo ba ako mapapansin, Christine? Ako ang palaging narito para sa'yo. Sa tuwing kailangan mo ng karamay at ako ang laging nagpapaligaya sa'yo. Pero si Denver pa rin ang siyang bukang bibig mo? Kumising ka, Christine. Ayaw na sa'yo ni Denver kaya tumigil ka na lamang kakahabol mo sa lalaking yon. Si Denver nang umiiwas sa'yo, ikaw lang naman ang habol ng habol sa kanya eh. Kaya gumising ka, Christine, dahil ako ang totoong nagmamahal sa'yo at hindi si Denver. Gigil na sabi ni Paolo, sa kanya pabalyang binitawan si Christine. Napahagulhol na lamang si Christine nang bitawan siya ni Paolo. Agad na ring nagbihis si Paolo, tsaka ito lumabas ng silid na iyon. Matapos niyang makaraos sa dalaga. Marami kasing customer ngayon ang kanyang bar, kaya kailangan niyang lumabas. Naiwan naman si Christine sa kwarto na yon, umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. Hindi niya akalaing magagawa sa kanya ni Paolo ang bagay na yon kapag ayaw niya. Oo at balagi may nangyari sa kanila ng binata, pero hindi naman siya pinipilit ng binata kapag ayaw niya. Pero ngayon, pinagsamantalahan na siya nito. Ang buong akala niya naiintindihan siya ni Paolo na si Denver ang mahal niya dahil palagi niya itong sinasabi kay Paolo at ang mga nangyayari sa kanilang dalawa ay dahil lamang sa gusto nilang ilabas ang init ng kanilang katawan at syempre para na rin paligayahin ang kanilang mga sarili.
Nanatili pa roon si Christine ng ilang oras upang pakalmahin ang kanyang sarili. Laking pasalamat niya dahil hindi naman na bumalik pa sa silid na iyon si Paulo. Mabuti na lang at meron siyang damit na nakalagay sa silid na iyon na po pwede niyang masuot dahil sinira ni Paulo ang damit niya kanina. Walang pakialam na umalis si Christine sa bar ni Paulo. Hindi niya kayang harapin ang binata ngayon dahil natatakot siya rito ngayon. Dumiretso naman na muna siya sa kanyang kaibigan na si Candy na matagal-tagal na rin niyang hindi nabibisita dahil naging abala siya. Nakailang katok pa si Christine bago siya pinagbuksan ni Candy. "Christine?" Gulat na sabi ni Candy sa kaibigan. "Wow, long time no see. Napadalaw ka, halika, pasok." Sabi pa ni Candy sa kanya binuksan na malaki ang kanyang pintuan. Agad namang pumasok si Christine at diretsong naupo sa isang sofa. "Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Sunod-sunod na tanong ni Candy nang mapansin niya na umiiyak si Christine. Agad namang nagpahid si Christine ng kanyang luha. "Pasensya ka na kung ngayon na lang ulit kita nabisita. Kamusta ka na?" Pilit ang ngiting sabi ni Christine. "Okay lang naman ako. Busy rin sa trabaho kaya hindi rin kita makamusta. Ikaw, kamusta ka na?" Sagot ni Candy. "Eto, naghahabol pa rin kay Denver?" Sagot ni Christine at di niya na napigilan pa ang maluha. "Candy, mahal ko si Denver. Pero hindi ko na alam kung ano pa bang kailangan kong gawin para lang bumalik siya sa akin." Dagdag pa ni Christine. Napabuntong hininga naman si Candy dahil yun din pala ang problema ng kaibigan niya. Nung huling beses na nagkausap sila, nasabi nito sa kanya ang ginawa nito kay Angeline. Kaya naman, nainis din siya sa kaibigan niya, pero hindi naman niya ito masisisi dahil totoong mahal na mahal nito si Denver.